Yan, at ito na yung ating bangus. Inasinan ko na yan siya guys para may lasa na. So ito rin yung ating pambreadings, yung harina at saka Quaker oat. Pinagsama ko lang yan siya, nilagyan ng pampalasa, paminta, asin at walang anong keme-keme pa. Yun lang. At ito yung ating mga panlahok, pangpaasim, sinigang kasi wala tayong mabibili na natural. So ang miso, gabi, luya, bawang, sibuyas at ang ating pechay na gulay. So pechay lang yung ating mailalagay, kaya dinagdagan ko ng malunggay kasi maulan ngayon, so maraming bunga at magaganda yung bulaklak ng malunggay. So ito na yung ating pritong bangus. Yan, piprito na natin yan siya. Ayan ang sikreto ng bangus para hindi ka matalsikan o makipaglaban sa digmaan kada prito mo ng bangus. Kasi one time na ako dyan sa bangus, grabe talaga yung mga pisik sa akin, yung mga laban ng pitik ng bangus, kung saan saan talaga tumalsik sa akin, sa mukha, sa kamay. Grabe talaga yung ang tagal ko rin hindi nakapagluto ulit nitong sinigang sa miso kasi dahil nasa bangus ay nagpitikan talaga yung mga niya, mga paputok niya. Grabe, ang sakit sa balat. So after nun, hindi na talaga ako nagluto muna ulit. At ayun na nga, nawala nga sa aking isip na eto pala ang technique. Chiring! Diba? Ayan na yung technique. So ngayon nilagyan ko siya ng Quaker dahil meron akong Quaker. Imbis na yung breadcrumbs ang ilagay ko. So much better siguro na Quaker yung ilagay ko kasi makakadagdag sustansya rin siya. So ayan, nag-dippings na ako dyan. Ayan, ilagay ko lang ang aking mga harina at Quaker. Ayan, at sinet aside ko muna yan. Pagka-set aside ko nyan na mga isda is alam nyo na, habang tayo ay nagpiprito at nagtitimpla ng ng mga minarinate na isda dito sa tabi-tabi. Ayan, iset aside muna natin sila at tayo'y ready na ng ating mga lamas. So ito na yung ating mga lamas. Ayan, ang pechay hiniwa ko na, 2 cut lang yung ginawa ko dyan kasi sa totoo, mas gusto ko nga yung buong pechay lang kasi pagka naluto naman siya, diba, sobrang lambot talaga ng pechay. So ayun na nga, hiniwa ko lang siya at nilagay ko sa bowl. At binalatan ko na rin dyan na part yung ating gabi. Lagi ako naglalagay ng gabi, lalo na sa mga sinigang kasi ayoko yung natural na sinigang. Gusto ko yung merong parang pagkalapot ng sabaw. Yun ang pinaka gusto ko sa sinigang. Tsaka hindi lang yun, dahil dito sa miso na to is para makadagdag pang palasa sa miso. Yung miso ko dyan guys is yung fresh talaga yan, galing binili ko talaga sa palengke yan, hindi siya yung miso powder kasi diba meron nang nabibili ngayon ng miso powder. Pero ako mas gusto ko talaga yung natural na miso kasi mas masarap yun, lalo na kapag nagluto ka ng ganitong sinigang. Sobrang sarap niya yung sabaw. Ay nako, kikiligin ka talaga sa asim. So ayan na, yung nilinis ko lang yung aking pinagprituhan dyan, pero dyan na rin ako nag-isa ng mga sibuyas, bawang, luya. Ayun, hindi nga pala ako naglagay ng kamatis dahil sinigang na nga yung aking luto, so hindi na ako naglagay ng kamatis kasi makakadagdag asim din yun guys. So ayan, habang nagigisa ako, ayan, ilagay ko na yung aking gabi para mauna siyang maluto kasi syempre parang kamote rin naman yan na medyo matagal siya lumambot. Ang gagawin ko na lang dito kasi is gawa na lang ng sabaw ng sinigang sa miso. Yun, pagsasama-samahin ko na lang yan siya lahat kasi yung prito, dahil mayang gabi pa kakain si partner at darating, ayoko naman malata yung pinrito ko na isda. So pagdating niya is
ipaghahain ko na lang siya ng aking niluto ngayong tanghalian. Actually ngayong tanghalian ako lang talaga yung kumain nitong sinigang sa miso at saka yung dalawa kong bulinggit. So sa pagsasabaw nga pala is tansyahin nyo na lang kung ganong gusto nyo karami na isasabaw. Yun lang. One eternity later. Ayun, hindi ko na nga pinakita kung paano ko siya nilipat dito sa kaldero. No, kasi ginisa ko lang naman talaga yung mga ricado kanina bago ko ilipat dito at pinakuluan yung ating sabaw. So habang kumukulo na yung ating sabaw, ilalagay na natin yung pangpaasim. Ayan. So syempre sa pagtimpla is kanya-kanya rin talaga tayo ng panlasa. Meron ng timpla yan kasi yung pampaasim na yan, kompleto na yung panglasa niyan. So dadagdagan na lang natin yan. Ayan, kung makikita nyo, nilalagay ko na nga yung clay na miso. Masarap to guys, paborito ko talaga ang sinigang sa miso. Lalo na kung ang isda mo dyan is lapu-lapu, naku grabe. Mapapawaw, mapapaaray ka talaga sa sarap. Tsaka yung sama-sama ng asim, timpla, ayun, depende na lang talaga sa pagluluto kung paano nyo tatansyahin ang pagluto ng miso. Ayan, ito natutunan ko lang din naman ito sa tita ko. Siya talaga yung pinaka-the best na magluto ng miso. So yan, i-ano-ano nyo lang, dinagdagan ko lang din talaga yung sabaw kasi alam, gusto ko talaga ng may sabaw at lalong-lalo na si partner is gustong-gusto nang humigop ng sabaw dahil pagod yun sa trabaho. So gusto niya lagi ay may hinihigop siyang mga maiinit na sabaw. So syempre kailangan lagi natin pinakaakain ng masarap ang ating mga partner. Lalo na pagod na pagod yan sa kanilang mga biyahe para pag-uwi hindi lang masarap na pagkain yung ating mga hinahain sa kanila. Ay, charot talaga naman. At kahit wala tayong ligo, ay nako, pagtsatsagaan tayo niyan. Basta tayo ay masarap magluto at mag-asikaso sa ating mga daling-daling. Ayun, nilagay ko na yung aking pechay. Ayun, nag-uumpisa na tayo. Nag-uumpisa sa pakilig version. Ayun, charot lang. Ayan, ilalagay nyo lang yung mga pechay dyan sa sabaw. So, syempre, halu-haluin nyo lang yan. Tapos, ako, yung apoy ko dyan is mini-medium, ko lang, heat. So, katamtaman lang yung aking, dyan na apoy. Kasi, para hindi siya yung bonggang-bongga na, Kasi, makakaano rin yan makakasunog din yan ng lasa. Ganon, dahil yung miso, yan siya, malapot. Para ka na rin naglagay ng ng mga harina o keme. Yun, ganun siya habang tumatagal ang pakulo ng sabaw. So, yan, minekos-mekos ka lang yan, mga insan. Ginanyan nga. Tapos, syempre, titikman ko. Ayan, kung ano na ang kanyang lasa. So, kanina is natikman ko nga na medyo kulang pa nga siya ng asin. Kaya, nagdagdag ako dyan ng ng asin, paminta, ganun keme-keme. So, ayan na yung aking malunggay. Inilagay ko na. Ayun, napakasarap ng malunggay. Dinagdag ko lang yan siya guys. Ang miso talaga is walang malunggay. Nilagyan ko lang kasi nakita ko yung aming 3 puno ng malunggay napakaganda ng mga dahon. So syempre masustansya rin naman itong malunggay na ito. Kaya dinagdag ko na rin dito sa ating sabaw. Ayun. Syempre pagkatapos niyan, imekos-mekos mo na ulit yan insan. Hindi ko lang yan tini-tornado. Bawal i-tornado dahil baka tayo mapisikan ng kumukulong mainit-init na sabaw ng miso. Ayun. So, sa mga maglalaway dyan, so sorry na lang mga insan, mga kaibig, mga kapatid, kaibigan, ayun. At mga kaaway, isama natin sila guys sa ating mga inspirasyon sa buhay para ma-inspire din sila kung ano yung merong
ginagawa nating mga libangan sa buhay. Charot. Ayun, mekos-mekos lang natin yan, mga insan. So, ayun na nga. Syempre kanina, tinikman ko nga siya, medyo natabangan ako at masarap na yung kanyang asim at kumakagat na talaga yung miso sa ating sabaw. Kaya ako ay naglagay dyan ng paminta. Nasabi ko na nga pala yun ulit kanina. Sorry naman kung paulit-ulit talaga ako. Yun, nilagyan ko ng paminta at asin, yun lang. Kasi may lasa na yan masarap at saka natural na miso ang nilagay natin ngayong araw na to. Dahil may araw na yan pag nagluto tayo lalo na yung sinigang sa gabi, di ba? Hindi mo nalalagyan ng gabi kasi nga sinigang sa gabi na. So pag nilagay mo yung pangpaasim na yun is malagkit na rin talaga siya at parang may gabi na nga talaga. Pero ako, lagi ko rin talagang ginagamit lagi rin talaga akong bumibili ng gabi dahil gusto ko sa mga sabaw-sabaw is medyo may pagkalapot at para pag habang mainit pa ay masarap higup-higupin. O diba guys, sa mga lalaki dyan, aminin, masarap humigop ng malagkit na sabaw. Ayan, at eto na ang ating final product. So ayan, o diba, maraming salamat sa inyo. Ingat-ingat at happy lang. Maraming salamat everyone. Thank you sa mga team Bahay Kubo dyan. Maraming salamat.